Oh, masayang araw mga ka-PL. Sinupalpal na naman ni Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan, si Senator Tuta Soto. Kasi ang drama di umano nitong si Senator Tuta Soto, mga kababayan, pinagsasabi niya na ngayon sa social media, sa mga interview na di umano, pakikiusapan niya si Ping Lacson para bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At maaari daw, mga kababayan, na bumalik si Ping Lacson sa pagka-chairman nga ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. Pero, nung malaman po ni Kiko Barsaga ang mga pinagsasabi na naman itong si Senator Tuta, mga kababayan, sinupalpal. Siyempre, Kiko Barsaga yan. Siguradong maraming matayan dyan kahit sa Senado, mga kababayan, kahit nasabihin nating kongresista siya. Imposible na wala siyang mata, mga kababayan, sa Senado. O ito po ang sinabi nitong dalawang pag-uusapan po natin, mga kababayan. Si Senator Tuta Sots at saka si Congressman Kiko Barsaga. Basahin ko lang po muna itong sinabi ni Senator Tuts Soto, mga kababayan. Ping Lacson, ayan, namumuro bumalik na chairman ng Blue Ribbon. Ayan namumuro, ibig sabihin, mga kababayan, maaari anumang oras, anumang araw, pwedeng hawakan ulit ni Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ayan, Ping Lacson, ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, ito sabi niya, hopefully, baka makumbinse natin si Senator Lacson na bumalik. All well that ends well. Paglalahad ni Soto sa radyo interview nitong Sabado kahapon, mga kababayan, na interview si Soto. At yun nga ang sinasabi niya, ipinakakalat niya ngayon, no? Na maaaring bumalik anumang araw, anumang oras si Ping Lacson sa pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Senator Tito Soto, sir, hindi niyo po kagaya si Ping Lacson na walang isang salita. Tingin ko lang yan, sir. Sa palagay ko lang, kapag ka ang isang Ping Lacson nag-resign na, kailanman hindi niya nababalikan yung posisyon na kanyang pinanggalingan. Huwag niyo po siyang igagaya sa inyo. Bira naman kayo, sir. Nag-resign na nga kasi natunugan niya na maliban sa mga senador, ayaw siya maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaming mga nasa baba. Hindi namin gusto ang kanyang pamumuno bilang chairman ng Blue Ribbon. Kaya wag mo nang ipagpilitan, sir, na makabalik si Lacson sa Blue Ribbon Committee. Humanap ka na lang ng iba. Yung mapapagkatiwalaan sa bagay, basta tao ninyo, basta nasa majority, mahirap pagkatiwalaan yan. Ito pa, bago kay Congressman Kiko Barsaga, yung supalpal niya, pagbutata niya kay Tito Soto, ito pa, karamihan ng kasamahan ko sa majority gusto Oo nga, siyempre majority nga kayo Nasa majority nga kayo majority black. Abay gusto talaga posible namang gustuhin ng mga nasa majority black itong nasa minority. Pero mga kababayan tandaan po natin, sila itong nasa majority black, sila Ping Lacson, sila Tito Soto,
at kung sino pa yung iba dyan, pero di hamak na mas marami po ang bilang nitong mga minority block o kahit sa mga Duterte block na lang eh. Di hamak po na mas marami bilang nila eh. Nagkataon lang talaga na nakudeta si Chis Escudero. O ito pa, ayon kay Senate President, nagpasabi na si Erwin Tulfo na hindi siya magtatagal bilang acting chairman ng komite dahil sa marami umano itong nakalinyang trabaho sa iba pang pinamumunuang komite. Hanggang dyan lang tayo. So, ngayon pa lang, umaatras na itong si Senator Erwin Tulfo, mga kababayan, bilang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So, pasa nyo na sa iba yan. Dami ko ng trabaho. Hanap na lang kayo ng iba. Yun nga, ang ikinikwento na ngayon, ipinapakalat ni Soto na si Lacson daw ay maaaring bumalik. Ngayon, mga kababayan, meron ngang mata at tenga yan si Kiko Soto sa Senado. No? Ito, ang supalpal niya kay Tito Soto, mga kababayan. Huwag kayong maniwala sa drama ni Tito Soto. Si insertion queen ang gagawin niyang Senate Blue Ribbon Committee chairman. Sino daw? Si insertion queen, mga kababayan. Si Risa Hontiveros. Mangyayari kaya ito? Magkakatotoo kaya ito? Posible kayang mangyari ito, mga kababayan? Yes naman. Oo. Sino pa ba ibang kukunin nila? Yung iba nga tumanggi na eh. 5 ba yun? 4. Tumanggi. Ayaw maging komite ng Blue Ribbon. Si Risa, alam nyo naman yan, mga kababayan, trying hard yung babae na yan. Gusto niyan maghari-harian lagi eh. So maaaring totoo itong sinasabi ni Kiko Barsaga na si Risa Hontiveros o si insertion queen ang gagawin ni Sotong magiging kasunod na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. So malalaman natin ito, mga kababayan, sa mga susunod na araw. Ngayon, kung totoo itong sinasabi ni Barsaga, legit, mga kababayan, yung kanyang mata at tenga dyan sa Senado. Totoo. No? Hindi gumagawa ng istorya lang. Hindi fake news. Ayan. Diba? Kasi, magkakatotoo nga ito eh. Kasi, yun na di umano ang nararamdaman o mga galawan ngayon dyan sa Senado. Parang si Risa di umano ang ipapalit kay Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Magkantabay ho tayo, mga kababayan. Mabuti na lang talaga at merong isang bagitong kongresista na ubod ng tapang. Maliban sa tapang, talino pati, mga kababayan, na handang isiwalat lahat ng kanyang mga nalalaman buhat sa kanyang mga insider. Ayan. Insider sa Kamara de Representantes at insider niya dito sa Senado. So mag-abang-abang ho tayo. Mga kababayan, kung kailan ito mangyayari. At ngayon pa lang, mag-ingay na po tayo sa social media natin, mga kababayan. Huwag nating hayaan na maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Risa Hontiveros at walang mangyayari po sa mga investigasyon, maniwala kayo. Kung si Ping Lacson na nga di ba? Humawak siya ng Blue Ribbon sa Senado May nangyari ba? May nakasuhan ba? Kahit nga isang kontraktor, wala Risa pa kaya?
Pulpul naman kasi. Pulpul yan si Risa eh. Wala tayong aasahan sa babae na yan, mga kababayan. Maliban sa pulpul, bugok pati. Baka supalpalin lang ng supalpalin ni Senator Rodante Marcoleta yan. At ni Senator Bato kapag ka bumalik na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Baka siya pa itong lamunin ng hiya. Kung sakasakali magbalik ng pagdinig. Di ba? Kasi po, ang majority, mga kababayan, walang matinong tao. Lahat bugo. Boplax lahat ng karamihan ng mga miyembro ng majority. Kumbaga, sa prutas na ipagtitinda, sila yung mga pinili na yung isinantabi na ba? Yung may mga tama. May mga lamog, yan. May mga bulok. Bulok na. Sa madaling salita, may mga issue. Lalo na to si Risa Hontiveros. Insertion queen na nga tawag sa kanya ngayon maliban dyan. O baka, pagdating ng araw, halimbawa lang, kung magkatotoo na siya ang magiging chairman ng Senate Blue Ribbon, baka pati yung mga resource person niya, mga kababayan, babayaran niya na naman. Ako po, tragis talaga, oo. Di ba? Mahilig sa bayad tong babae na to ano ba sinabi ni Alias Rene? Binunyag siya na binayaran siya ni Risa Hontiveros. Milyon ang natanggap nitong si Alias Rene. Pero hindi niya maatim, hindi niya matiis. Binabagabag siya ng kanyang konsensya. Kaya ayun, umamin, ikinanta si Risa Hontiveros. Ganyan po ang mangyayari, mga kababayan, kapag nagtuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee at si Risa na ang chairman. Baka lang naman, pero posible no? Baka mga resource person niya, kung saan-saan niya na naman hinugot yan, mga babayaran niya. Tapos, lalo na ngayon, mga kababayan, itong iskandalo sa flood control project, unti-unti na po nilang dinidikit sa mga Duterte. Ang mangyayari kapag halimbawa, nagbayad na naman si Risa Hontiveros na mga resource person, Duterte na naman ang isisigaw niyan, mga kababayan. Kasi po, ayaw talaga nilang tantanan si Inday Sara. Sisirain nila sino mang mga Duterte kasi kasiraan na rin yan ng pangalawang Pangulo. Hoy, hindi na po maniniwala ang tao sa inyo, Risa. Kahit anong paninira nyo sa pangalawang Pangulo, kita nyo naman ngayon. Hindi bumababa ang survey sa kanya. Nagtitiwala pa ang ating mga kababayan. Approval at saka trust rating, parehas matataas. Saka makakita, pangalawang Pangulo, nilalampaso ang Pangulo pagdating sa ratings. Meron mang lumalabas, bayad naman. Meron lumalabas na mga survey na kuno tumaas si Marcos kay Inday Sara, pero commission po. Commission survey yun, mga kababayan, may bayad yun. Siyempre, binayaran yung survey firm para itaas ang rating ng isang taong napakabagsak na o bagsak na ang rating sa mga survey. Commission nga di ba? Yan ang nakakatakot dyan. Kaya ngayon pa lang, mag-ingay na po tayo, mga kababayan, na huwag po nating hahayaan na maging chairman ng Blue Ribbon si Risa Hontiveros. Mag-ingay tayo. Gamitin niyo po yung inyong social media. Dahil hindi naman po natin mailalabas to sa mga rally, dahil wala pa namang rally. Di ba? Sa pamamagitan po ng inyong social media, kalampagin po natin ang Senado na huwag si Risa Hontiveros. Mainam pa talaga siguro, mga kababayan, na mapalitan na ang liderato dyan sa Senado para magkaroon ulit ng matino, magaling, matalino, abogado na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na tulad ni Senator Rodante Marcoleta para maibalik na sa kanya. Ang hirap kasi ngayon dyan sa Senado, mga kababayan,
ang majority, puro bulok eh. Lahat may tama eh. Di ba? Okay, maiba naman tayo. Dito pa sa isang balita, mga kababayan. Etong viral ngayon na si Regal Oliva, yung abogadong vlogger, mga kababayan. No, siguro, karamihan sa inyo, mga DDS, ako hindi ako naka-follow sa kanya eh. Nakikita ko lang minsan yung mga video niya, minsan nagugustuhan ko naman. Pero nitong huli daw, hindi ko pa naman napapanood yung huling video niya, eh marami nang nag-unfollow dito kay Regal Oliva. Dahil nga, tinitira na daw nito ngayon ang dating Pangulo Rodrigo Duterte na itinaas pa yung kamay niya, no? Ni Tatay Digong, kasi nga tumakbo daw ito eh. Naging kandidato daw itong si Regal Oliva eh. Tinulungan siya ni Tatay Digong, itinaas yung kanyang kamay para suportahan ng ating mga kababayan sa tinatakbuhan niyang posisyon sa politika. Ewan, parang hindi yata nanalo, no, mga kababayan. Ngayon, tinitira niya na ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, napakarami na po nag-ingay ng mga kababayan natin. Napakarami na po nag-unfollow sa kanya. Napakarami na po ang nagbabash sa kanya ngayon. Isa na po dito, mga kababayan, si Gob Pambari 4, no, ng Cebu City. Ito po ang sabi, Tagalog, English ito mga kababayan, pero itong Bisaya, Tagalog, English, Bisaya. Bisaya, may Bisaya ito. Wala palang Tagalog. Bisaya lang. Edi tatagalogin po natin para maintindihan ninyo. Maikli lang naman po ito. Ayan ang sabi niya. Kahilas ni mo yots. Who do you think you are? Tatay Digong forever. Yan ang sabi ni Governor Pambari 4, mga kababayan. Ibig sabihin, nitong hilas, ito na naman tayo, translation. Hilas, yung baga, malapit sa salitang maangas, kayabangan, ganun ba? Hambog, parang ganun, mga kababayan. Sino ba? Sino ba ang viral ngayon? At ano ba ang kasarian nitong si Regal Oliva? Walang pinangalanan, walang pangalan na binanggit dito si Madam Pambari 4, pero tugma kasi mga kababayan no? Tugma binabanata nitong si Regal Oliva, si Tatay Digong, at dito sa sinabi niya, kahilas ni mo yots. Kumbaga, para mas maintindihan ninyo lalo, napakayabang mo naman yots. Ano ba kasarian ni Regal Oliva? Hindi ko na lamang po sasabihin. Alam niyo na po, mga kababayan. Kayo, lalo na kayo mga Bisaya, alam niyo po yung ibig sabihin nitong post ni Madam Pambari 4 na maaaring patungkol ito kay Regal Oliva. Sa lahat ng mga naka-follow pa dyan kay Regal Oliva, mag-unfollow na kayo. Yung ganyang klaseng tao walang prinsipyo, hindi dapat yan sinusuportahan. No? At wag nyo nang panonoorin ang kanyang mga video na sa ganun hindi siya kumita mula sa mga pagpapanood ninyo sa kanya. Maaari kasing nakamonetize yung kanyang YouTube channel YouTube channel, yung kanyang Facebook account pala. Yung Facebook page niya. Kumikita siya habang pinapanood ninyo. At pangalawa, maiinis lang kayo. Kasi patama na sa dating Pangulong Duterte ang ginagawa niya. DDS nga tayo lahat ng mga bumabanat sa Tatay Digong, magagalit tayo Masasaktan din tayo Di ba? Unfollow nyo na sa mga hindi pa naka-unfollow. Unfollow nyo na. Ako, hindi naman ako naka-follow sa kanya, mga kababayan Hindi ako naka-follow sa kanya. Kasi, noon pa lang, parang may duda na ako dyan na parang walang prinsipyo. Na parang isang araw bumaliktad. Hindi ako nagkamali. Eto na. Nangyari na. Mga kababayan, buti na lang.
At di ako nakafollow sa tao na yan. I-unfollow nyo na yan. Okay? Ayos. So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.